Good morning. Our today's devotion, Heart Attack. Scripture reading, Ephesians chapter 4, verse 22 to 32, and our key verse, Ephesians chapter 4, verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sa ating lipunan na masyadong nagbibigay pansin sa kalusugan, makikita natin na inaalagaan natin ang ating mga katawan. Sa ilang mga tao, binibigyan pansin nila yung mga nakikita nilang nilalaman na impormasyon patungkol sa produkto o pagkain na nais nilang i-consume. So ito ay nagpapakita na ang tao ay nagbibigay pansin sa kanyang kalusugan. Kaya kung makikita natin ang mga bagay na siyang iyong kinoconsume, ay malaki ang role niyan kung papaano magiging maayos ang iyong kalusugan. Ganon din kahalaga sa usapin ng spiritual na kalusugan. Kaya napakahalagang bigyan pansin mo rin yung pagkaunawa sa banal na kasulatan kung ano ang tinuturo nito patungkol sa pagpapatawad. Dahil pag iyong tinanggihan na kalimutan or iwan ang iyong mga nakaraang sakit, patuloy mong aalagaan ang iyong sama ng loob. At ito ay maglilikha ng mancha sa iyong puso na makikita nating ito'y matigas na mancha. No? At sa paglipas ng panahon, maraming mga layers ang siyang patuloy na ma-accumulate or mapupuno sa iyong mga puso. At ang iyong puso ay magkakaroon ng pagiging, hindi ka nagiging sensitive sa kalagayan na nahihirapan ka ng tumanggap at ibigay ang pag-ibig. So sa ganitong pagkakataon, ang sama ng loob ay masyado ng malayo ang nararating. Naalala ba natin nung tayo ay mga bata, especially kung tayo ay may mga kapatid, no? Kadalasan sa mga magkapatid, sila ay nagsasalitaan ng mga hindi magagandang salita at yung mga ganong problema ay hindi nila nare-resolusyonan or hindi nila naaayos. At sa paglipas ng maraming panahon, ang problema ay mas lalo lang tumitindi. So iyon yung mga panahon na kung saan nasasayang sa mga walang kabuluhang galit. Kaya wag mong payagan na ikaw ay maging biktima ng ganitong klaseng heart attack. Kaya sinabi sa Ephesians 4:31, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit ay ating ialis. Kaya napakaganda na sa devotion na ito, i-take advantage mo yung pinaka-the best na medisina. Yon ay ang kompletong pagpapatawad. Tayo manalangin. Panginoon, pinipili ko na maalis sa akin ang sama ng loob at galit. Pinipili ko na patawarin lahat ng siyang nakasakit at nakagawa ng mali sa akin. Panginoon, pagalingin mo ang aking puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen.